Isang kakaibang aso na natagpuan sa loob ng isang puno. Paano nangyari ito? Kapatid, welcome na welcome ka sa aking munting channel. At kung gusto mo ng mga ganitong content ay mag-subscribe at i-hit yung notification bell para lagi kang updated sa aking mga every upload. Alam naman siguro ng lahat kung gaano kadelikado ang trabaho ng pagtutroso. Pero sa kabila ng delikadong hatid nito sa ating buhay ay marami pa rin taong pinapasok ang trabahong ito. Sa laki at sa bigat ng puno, kapag ikaw ay nagdaganan nito ay tsambahan na lang kung ikaw ay mabubuhay pa. Kaya sa mga taong pinapasok ang ganitong trabaho ay doble ingat yung ginagawa nila. Pero ano nga bang nangyayari kadalasan sa buhay ng isang mangtutroso? Ito ay magsisimula sa pagputol ng puno at hahatiin ito sa maliliit na bagay at i-deliver. Wala naman talagang kakaiba sa pagtutroso. Ngunit kung isang araw ay may nadiskubre kang kakaiba sa loob ng punong pinutol mo, ano yung gagawin mo? Katulad ng normal na araw sa trabaho ay nag-ipon-ipon ang mga grupo ng mangtuturso para magtrabaho. Sa isang araw na ito, noong 1980 ay nagpuputol sila ng mga puno ng chestnut o mas kilala nating tawagin na kastanyas. Ang mga punong napuputol kasi ay gagamitin sa paggawa ng papel. Buti nilang sa lugar na pupuntahan nila ay marami pa ring American chestnut na hindi naubos-ubos. Namuntikan na maubos dahil sa isang fungal infection at kung sa tao pa ay sakit sa balat. At habang ginagampanan ng mga mangtuturso ang kanilang trabaho ay meron silang napansin sa isang puno na napansin nila na medyo magaan yung puno na pinuputol nila. Kahit na ganoon ay pinagpatuloy nila pa rin ang kanilang trabaho sa pagputol ng mga chestnut na puno. At nung hahatiin nila ito sa maliliit na piraso ng mga puno ay merong bumungad sa kanilang kakaibang bagay. Ang mukhang ito ay parang galit na nakatitig sa mga mata mo. At sobrang mangha ng mga mangturturso dahil nakadiskubre sila ng isang aso na nasa loob ng isang puno. At yung panahon na iyon ay hindi alam ng mga mangturturso kung anong gagawin nila sa hayop na iyon. Kaya sa gayon ay tinabi nila ito imbis na pagkakakitaan. Sa kabilang banda ay sakto naman na merong magbubukas na isang museum na para lang talaga sa mga kagubatan. Kaya nung nabalitaan nila ito ay sinurrender nila yung nakita nilang isang aso na sa loob ng isang puno. At pati yung mga eksperto ay namangha sa nakita nila. Kasi yung aso, buo pa pati yung ngipin ay andyan pa. At ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, mahigit 20 years na yung aso na stuck sa loob ng isang puno. At dahil nga na-stuck ay Stucky yung pinangalan sa kanya. At isa pa, ayon sa mga pag-aaral, hinabol ng aso yung rakon kaya siya na-stuck sa isang puno. Isipin mo kapatid, mahigit 20 years nang na-stuck si Stucky sa loob ng isang puno, pero bakit buo pa rin itong katawan niya? At yan din yung gusto malaman ng mga eksperto. Kaya pinag-aralan nila at nalaman din nila ang puno ng chestnut ay mayaman pala sa isang kemikal na kung tawagin ay tannic acid. At dahil sa kemikal na iyon ay na-preserve yung katawan ni Stucky sa loob ng isang puno. At isa din sa dahilan, hindi naamoy ng mga insekto ang bulok na katawan ni Stucky dahil sa kemikal na iyon. Ngayon nakadisplay si Stucky sa Southern Forest World Museum. Na mga ka ba sa istorya natin for this day kapatid, mag-subscribe naman, i-hit yung notification bell para lagi kang updated sa aking mga every upload.